Magandang umaga po sa aking mga mamamayan ng Barangay Romulo. Ginawa ko po ang video ito upang ipabatid ang mga nangyayari sa ating barangay. Alam niyo po ba, sa bawat pagroronda ng aming mga barangay, ang aming mga tanod, ang aming mga kagawad at ang mga ibang tumutulong sa amin, may mga bagay at gabi-gabing mga nangyayari sa aming barangay. Nagtatako lang po ako, hindi ko maubos maisip bakit may ilang tao na hindi na nga nakakatulong siguro sa pamamalaan ng buong Mariano Alvarez Cavite o barangay ay magagawa pang mamerwisyo. Mga atin niyo ba ng lahat ng pagsisikap ng inyong lingkod ay tayo po ay mapabuti at maiiwas ko po kayo sa COVID-19. Pero ano ang ginagawa ng iba? Sa aming pag-iikot at pagroronda gabi-gabi, ito po ang aming mga nangyari. Katulad po ng bagay na ito. Inilagay po ito sa alam nilang dadaan po kami. Sa alam nila na ang oras ng aming pagdaan sa gabi sa pagroronda, inilagay po ito nang hindi ko malaman at hindi ko po maintindihan kung ano po kaisipan meron. Naplat po ang aming mga sasakyan sa pagdaan po nito. Minamasama po ng ilan ang ginagawa namin upang sila ay mailigtas sa COVID-19. Sana naman po sa gumawa nito ay mag-isip-isip naman po tayo. Huwag po tayong mamerwisyo ng ating kapwa. Isa lang ang inihiling sa atin ng gobyerno, ang sumunod tayo sa batas para po sa ikabubuti po natin. Lumipas po ang aming pagroronda ng sumunod na gabi tulad ng pangyayari sa gabi, na hindi ko po talaga maubos maisip at nagkakandayak po ako sa sama ng loob sa ilang sa aking mamamayan. Alam niyo po ba ang kanilang ginawa? Nagkalat po sila ng mga ganitong bagay. Tingnan niyo po. Kinalat po nila to doon po sa karsada na amin dadaanan sa Block 30. Nakakahiyamang isipin. Ako'y hiyang-hiya dun sa mga NGO, dun sa mga tumutulong po sa aming pagroronda na nagbo-volunteer na mga may dalang motor upang makatulong sa mamamayan ng Barangay Ramon Cruz na mapanatili po ang katahimikan, lalo na ang mga tao ay nasa loob po ng bahay upang sa ganun po ay huwag silang maging sentro ng COVID-19. Alam niyo ba ang nangyari po kagabi? Halos lahat po ng aking patron, maging ang mga sasakyan ng motor ng aking mga bantay-bayan ay lahat po ito naplat kagabi. At hiyang-hiya po ako doon po sa balikatan na siyang umiikot sa buong GMA upang tayo po ay pangalagaan din. Pati po sila ay mga naplat. Nakakahiya po talaga ang mga nangyari dito sa aming barangay. Hindi ko po maubos maisip kung bakit nila ginagawa po ito. Bakit kailangan na perwisyuhin nila ang mga taong tumutulong habang sila ay natutulog ay mayroong mga katulad namin na nangangalaga para sa kanila? Sana rin po doon sa gumawa nito, isipin niyo po naman sana. Hinahangad namin ang inyong kaligtasan. Kami po, naalala niyo po ba kami sa gabi-gabi na aming pagroronda, sa araw-araw na pagsasabi namin sa inyo na kayo po ay manahimik sa bahay? Naisip niyo rin po ba na tao rin po kami natatamaan po ng COVID-19? Sana wag lang po ang sarili natin ang intindihin po natin. Humihiling tayo ng ayuda sa gobyerno. Nagagalit tayo sa gobyerno. Nagagalit tayo sa inyong kapitan na napakabagal ng pag-ayuda ng tulong. Nagagalit tayo sa ating mayor. Nagagalit tayo sa ating gobernador. Nagagalit tayo sa ating congressman. At sinasabi natin, nagagalit sa atin sa ating presidente na napakabagal ng ayuda na binibigay sa atin. Hindi po lahat yan ay sabay-sabay na pwedeng gawin. Milyon-milyon po tayong tao. Pero tinanong na po ba natin sarili kung ano ang maitutulong natin sa gobyerno? Mga minamahal kong mga kabarangay, napakaliit lang po ng porsyentong hinihingi ng ating gobyerno sa atin. Yun lang pong sumunod tayo sa pinag-uutos ng batas
ang manatili tayo sa loob ng bahay. Simpleng-simple lang po ang hinihiling ng ating gobyerno para po sa atin. Nakikita natin yung kabagalan ng NGO. Nakikita natin ang kabagalan ng pagtulong ng ating kapitan. Nakikita natin lahat ng mga bagay na pangit para sa atin. Pero nakita po ba natin ang ginagawa natin? Kung ito pong ating ginagawa sa tulad ng ginawa ng ilan dito sa Barangay Ramon Cruz, ito po ba ay nakita natin? Mabuti po ba ito? Mga mahal kong mga kabarangay, nakikiusap po ako sa inyo. Magtulungan po tayo. Wala pong ibang mabisang sandata sa COVID-19 kung hindi ang pakikiisa sa gusto ng gobyerno na tayong lahat ay mailigtas dito. Pero paano po niya magagawa ito? Paano magagawa namin? Paano po magagawa ng pamahalaan kung mismo tayo ay hindi marunong sumunod sa batas? Sige po, mamamayan ko, ako po ay nagtatanong sa inyo. Tao kami na hindi robot na pwedeng tamaan ng inkobi sa aming pag-iikot sa gabi-gabi. Tapos ito pa po ba ang igaganti natin sa mga taong nagpapakahirap para po sa inyo? Nakakalungkot isipin na ganito ang mga iginaganti natin sa mga taong totoong nagmamalasakit sa atin, totoong nagmamahal sa atin. Ito po ba ang dapat nating isukli sa kanila? Kailan tayo gigising? Kailan tayo mag-iisip? Kapag lahat tayo ay tinamaan na ng COVID-19? Wala akong maubos o maisip na dahilan para gawin ito ng ilang tao sa aking barangay. Nakakahiya po tayo dahil mismo mga ibang barangay na tumutulong sa atin, nagro-ronda sa atin sa loob ng Barangay Ramon Cruz, mga naplat po kagabi dahil sa kawalangyaan ng ilang tao dito sa Barangay Ramon Cruz. Mahabagin Diyos, gisingin niyo po sila. Kailan tayo matututo sa batas? Kailan tayo matututo sumunod? Dapat kung tayo marunong humingi, dapat matuto rin tayong sumunod doon sa nagbibigay po sa atin. Tulungan natin ang gobyerno. Hindi lang ang gobyerno ang tutulong sa atin. Higit na tayo ang dapat tumulong din sa gobyerno. Pero paano ba tayo tutulong? Simple lang. Bakit hindi po nating magawa ang manatili sa loob ng bahay? Saan ka naman nakakitang magulang na ang barangay tanod ang ginawang panakot sa kanilang mga anak? Merong magulang na nagsasabing, pag hindi ka umuwi sa bahay, pag dumating ang barangay tanod, uhulihin ka niyan, pauuwiin ka niyan. Diyos ko po, mga magulang, anak niyo po iyan. Dapat kayo mismo sa inyo magkakaroon ng takot ang inyong mga anak para umuwi. Hindi yung ginagamit nyo ang mga barangay tanod para ipanakot sa anak ninyo para umuwi po sa bahay ninyo. Pero paano nga bang mangyayari ito na kung mismo tayong mga magulang ang nakatambay din sa labas ng ating bahay? Nagagalit tayo kapag kami ay nagro-ronda, nagagalit kayo kapag kami ay nagmuhuli ng mga lumalabag sa curfew. Pero naisip nyo ba kung bakit ito namin ginagawa? Ginagawa namin sa inyo. Paulit-ulit ko pong sasabihin sa inyo, hindi lang para sa aming sarili, kung hindi para sa lahat ng mamamayan ng Barangay Ramon Cruz. Napakasama ng loob ko nung kagabi na yan. Halos magkandaiyak ako dahil ginagawa ko ang lahat para sa atin. Para ang Ramon Cruz, ang buong GMA na sana ay wag nang dumami pa ang tatamaan ng COVID-19. Pero kung hindi kayo makikisa at hindi kayo makikipagtulungan sa amin, wala pong mangyayari sa atin.
kahit anong gawin ng ating pamalaan, kahit anong gawin ng ating gobyerno, wala pong mangyayari sa atin. Mapupunta tayo, matutulad din tayo sa ibang bansa na halos daan ang namamatay araw-araw kung hindi tayo gigising at hindi tayo makikiisa sa gobyerno. Nakikiusap po ako, mamamayan ng Barangay Ramon Cruz, na tulungan niyo po ako na mahuli po natin ang gumawa po nito. Tumatanggap po ako ng honoraria ng 11,000 sa buwan. Ibibigay ko po yun doon sa taong magtuturo kung sino po ang gumawa nito upang maparusahan po siya. Kasi hindi po katanggap-tanggap ang ginawa niya sa ganitong paraan. Na pinipigilan niya ang mga katulad namin na gumawa ng ikabubuti po para po sa lahat ng tao ng mamamayan ng Barangay Ramon Cruz. Hindi lang sa mamamayan ng Barangay Ramon Cruz, kundi sa buong GMA at sa buong bayan ng Cavite at doon sa buong mundo o sa ating bansa. Nakikiusap po ako sa inyo, mamamayan ng Barangay Ramon Cruz. Makiisa po tayo. Hindi ko po ito ginagawa para sa aking sarili. Ginagawa ko po para sa inyo. Alalahanin niyo rin po sana na kami ay tatamaan din ng Incobi. Kami ay tatamaan ng Incobi na dadali namin sa aming pamilya. Pero hindi na namin naiisip kung minsan yan. Ang higit na iniisip po namin ay yung kapakanan na higit ng nararami na aming nasasakupan upang mailigtas po ito sa COVID-19. Muli ko po inuulit sa inyo, tulungan niyo po akong mahuli ang gumawa po nito. Nakakahiya po sa ibang barangay, nakakahiya po sa ating mahal na mayor, nakakahiya po sa ating mahal na gobernador, lalong nakakahiya sa ating congressman, sa ating presidente na ginagawa nila ang lahat para sa atin. Tapos ganito lang igaganti nila sa atin. Lalo na sa balikatan po ng aming bayan GMA na pumasok po kagabi, nakaramihan po sila inaplat yung kanilang mga motor. Ako po ay humihingi ng tawad sa inyo sa nagawa ng aking mga iisa sa aking mga kabarangay na gumawa po nito. Inuulit ko po, humihingi po ako ng kapatawaran sa inyo sa nagawa po ng aking kabarangay. Muli po, nakikiusap po ako, tulungan niyo po ako. Uulitin ko po, hindi ko po makakaya ito ng nag-iisa. Magkakaya po natin itong labanan at iligtas ang ating sarili sa Incobi na hindi po tayo tamaan kung tayo po ay magkakaisa at susunod sa batas. Yan po ang pinakamahusay na sandata o gamot upang tayo po ay hindi tamaan ng COVID-19. Alam niyo po bang nakakalungkot pang isipin? Nabuti pa ang COVID-19, meron sigurong magiging gamot. Pero ang katigasan ng ulo ng isang tao at yung disiplina para sa ating sarili, wala na po yata talagang gamot na madidiscover kung ganito na lang ng ganito ang mangyayari po sa atin. Inuulit ko po sa inyo, mamamayan ng Barangay Ramon Cruz, kung sino po ang makakapagbigay sa akin ng tip na kung sino po ang may gawa nito. Ako po ay may honoraria ng 11,000 sa buwan. Ibibigay ko po sa inyo ng buong buo. At ipinangangako ko po, wala pong makakaalam kung sino po kayo. Umaasa po ako na makikipagtulungan ang lahat ng mamamayan ng Barangay Ramon Cruz. Sumunod lang po tayo sa batas. At titiyakin ko po sa inyo, lahat po tayo, ang buong GMA, ang buong lalawigan ng Cavite ay magiging ligtas sa COVID-19. Muli po, maraming salamat po. Kung ako rin po ay mayroong nasaktan ngayong araw na to, humihingi po ako ng kapatawaran sa inyo. Maraming salamat po at magandang tanghali po sa inyo.
God bless po.